Nananatiling isolated ang ilang lugar sa Iloilo dahil sa tindi ng pinsalang tinamon ng mga ito sa hagupit ng Bagyong Yolanda. Laking pasasalamat naman ng mga residenteng nadalhan na ng relief goods dahil kahit papaano, maiibsan ang nararanasan nilang gutom. Makibalita tayo live kay Fabienne Paderes ng GMA Iloilo. Fabienne. Yes, Mark, Maki, hindi pa rin maabot itong ilang mga lugar dito sa Iloilo dahil nga ang mga kalsada ay hindi madaanan matapos na natumba itong mga poste at saka mga puno. Kaya nga sa dagat na lang dumadaan ang sino mang nais na maabot itong mga apektadong lugar. Muling pumunta ang news team sa bayan ng Estancia, sakay sa fast craft ng Philippine Navy. 12 oras din ang aming ibinyahe, papunta sa hilagang bahagi ng probinsya. Ipinamigay ang dala naming mga relief goods sa mga binagyo. Labis ang pasasalamat ng mga residente dahil maiibsan daw kahit paano ang kanilang gutom. Tila naging ghost town ang Estancia. Halos lahat ng bahay wasak. Ayon sa PDRRMC, umabot sa 75 ang namatay sa naturang bayan. Isa si Marivic Barlao sa nawala ng mahal sa buhay. Huli niyang nakita ang kanyang asawa na nakabalot sa trapal matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Buday sa'yo kayo naguba pa ang balay. Wala kami subong balay. Wala pa kubana. Isa pa sa inaalala ng mga residente sa ngayon ang nangyayari umanong oil spill sa dagat ng Estancia. Mula raw ito sa Power Barge 103 ng Napocor na tinumba ng malakas na hangin sa kasagsagan ng bagyo. Iniimbestigahan pa ng LGU Estancia ang napabalitang oil spill. Sa bayan ng Carles, mahigit 10 tao na ang namatay dahil sa bagyo. Karamihan sa mga ito na pinsala ng storm surge. Aabot daw ng 20 talampakan ang taas ng alon. Mula sa Himpapawid, ininspeksyon ng otoridad ang pinsala ng Bagyong Yolanda sa 8 bayan. Halos kalbo na ang mga bukirin, ang mga infrastruktura, labis na napinsala. Sunod na nagsagawa ng aerial inspection sa lalawigan ng Aklan, Antique at Capiz. Sa Antique, labis na naapektuhan ang mga coastal town. Ginagawa na ngayon ng paraan ng lokal na pamahalaan na maibalik na ang linya ng komunikasyon, particularly dito sa northern part of Iloilo. Sa ngayon naman ay continuous yung ginagawa nating repacking ng mga relief goods dito sa GMA station natin sa Altacherra, Haro upang maiabot ito kaagad sa mga kapuso natin na nangangailangan nito sa northern Iloilo. Kaya nga pinapasalamatan din natin yung patuloy na pagpasok ng mga tulong mismo sa mga kapuso natin galing sa Iloilo City kasi nga zero casualty tayo dito kaya nga ganoon na lang din ang concern na ipinapaabot nila sa mga kapuso natin sa northern part of Iloilo. At yan muna ang pinakalatest mula dito. Ako si Fabienne Paderes, Nagbabalita, Pilipinas.